now. And dahil dyan, parang mas lalo pa mag-open yung opportunity ng pag-ibig sa inyo, guys, no? Parang may new love na pwedeng replacement ito. New love na dadating sa inyo kasi na-let go nyo na yung luma eh. Kumbaga parang na-let go nyo na yung luma. And at the same time, not just letting go of the relationship, no? Pero parang nilelet go nyo na rin yung mga galit, anger, hatred, resentment, ganyan, mga patawad. Napatawad ko na siya. So, nagkakaroon ng peace and kapayapaan, mga kapiksi. Kapag kakalmado na kayo, peaceful na kayo, doon na, no? Nagkakaroon ng chance sa mga bagong beginnings sa buhay mo. Kumbaga, nagkakaroon ng ending, but nagkakaroon din ng new beginning. So, hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Excuse me. Ito ang ating full moon kapalaran, guys, para ngayong August to September. Pangalawang full moon natin to ngayong August, no? Yung first full moon natin is nung August 1, tapos ngayong second full moon natin is August 30 or 31, ngayong katapusan, guys. So, ang reading na to ay para sa second full moon, mga kapiksi. Shuffle ko yung cards, guys. Hanapin ko yung energy ng moon at saka yung energy ng Pisces. So, ito yung energy ng moon, mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Pisces. So, Pisces, kayo ay represent ng Queen of Cups, guys, sa ating spread. Again, no, combination, guys, ng positive and negative energy. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Yung second full moon natin ngayong August, guys, is sa August 30 or 31. And yung next na full moon ay sa September 29 naman, mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan. And, excuse me. Ang pangalan natin ng ating full moon ay Blue Moon. Super moon siya, mga kapiksi. So, malaking malaki yung buwan sa langit. Makikita nyo kung walang ulan, okay? Alright, so ito yung combination, mga kapiksi, ng positive and negative na energy. Yung sa negative energy, mga kapiksi, no, may mga toxic na tao or sitwasyon na pinagdadaanan kayo sa inyong buhay. Probably this is because of some kind of competition. Yung competition na to, guys, parang nararamdaman ko, this is more on competition pagdating sa love and relationship, no? Yun yung nagpapabigay ng toxic feeling sa inyo, especially if you are battling with a third party, kung kayo ay may mga third party sa inyong relationship. Kasi yung third party, parang ayaw din niyang bumitaw kahit na alam niya na taken na yung iyong partner. Parang ayaw din niyang bumitaw. Siguro may mga pinangako din sa kanya yung iyong person, ganyan. And pinanghahawakan din niya yun. So parang ayaw din niyang bumitaw dun sa relationship. Kaya parang nagkakaroon kayo ng battle, no? Pag-aaway, ganyan. Yung iba, maaaring literal na nag-aaway kayo nitong third party na to, or pwede rin na inaaway ka ng person mo dahil dun sa third party, mga kapiksi. Okay? So, yun yung nakikita natin na parang toxicities na nararamdaman nyo, Pisces, sa inyong relationship, guys. Okay? Pero, maaari din itong masolusyonan, mga kapiksi, kasi nakikita natin na parang bibigyan kayo ng second chance ni universe para magkaroon ng peaceful and mapayapang pamumuhay, especially kung LDR yung inyong relationship. Actually, kahit hindi naman LDR, guys, no, applicable pa rin. Pero parang bibigyan kayo ni universe na para magkaroon ng settlement ba? Kasi parang I'm sensing na magkakaroon ng pag-uusap between you and the third party. Tapos parang magkakaroon kayo ng settlement or some kind of agreement. Ganyan, kung sino yung magbaback off. Para magkakaroon ng... Pero feeling ko, guys, comment down below if naka-resonate kayo. Feeling ko kayo yung bibitaw. Feeling ko kayo yung bibitaw. Usually, ganun yun, no? Binibigay sa third party para wala ng sakit ng ulo. Kasi parang nare-realize nyo na masakit sa ulo lang itong person na to. Tapos may third party pa. Parang you don't want to settle for that kind of relationship. Excuse me lang, guys, kasi sumasabit yung boses ko. Ayan, pasensya na kayo, sumasabit yung boses ko.
Ayan, so parang ayaw nyo na ng magulong relationship, ayaw nyo na ng sakit sa ulo. Kaya parang binibigyan kayo ng chance ni universe na asikasuhin yung sarili nyo, become the better version or become the bigger person. Para maalis, no, yung mga tinik sa dibdib nyo. And then parang yung kasabihan na kung babalik, 'di ba? Kung kayo and then time will tell kung ano yung pwedeng mangyari in the future. Pero I'm sensing na yung iba sa inyo talagang fed up na kayo, no? Parang parang napuno na, ganyan. Napuno na kayo dahil dun sa toxicities nadala ng third party situation, kaya yung iba sa inyo parang bibigay na. And you will focus on yourself and you will find your own happiness. You'll find your own happiness, your own way, ganyan, na masaya na ikaw lang. Masaya sa sarili mo. Kung may mga anak kayo, fino-focus mo na lang yung attention mo sa iyo at sa mga anak mo. So parang ganun na lang yung peg mo right now. And dahil dyan, parang mas lalo pa mag-open yung opportunity ng pag-ibig sa inyo, guys, no? Parang may new love na pwedeng replacement ito. New love na dadating sa inyo kasi na-let go nyo na yung luma eh. Kumbaga parang na-let go nyo na yung luma. And at the same time, not just letting go of the relationship, no? Pero parang nilelet go nyo na rin yung mga galit, anger, hatred, resentment, ganyan, mga patawad. Napatawad ko na siya. So, nagkakaroon ng peace and kapayapaan, mga kapiksi. Kapag kakalmado na kayo, peaceful na kayo, doon na, no? Nagkakaroon ng chance sa mga bagong beginnings sa buhay mo. Kumbaga, nagkakaroon ng ending, but nagkakaroon din ng new beginning. So, kaya yung iba, parang nagiging masaya kayo. Second chance in love ito, mga kapiksi. Feeling ko naman yung iba sa inyo parang medyo matagal na kayong hiwalay dun sa person, comment down below, pero parang may nanggugulo pa rin na third party. Kung yung person mo at saka yung third party ay nagsasama na, feeling ko yung third party sobrang insecure sa'yo, kaya inaaway ka pa. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Kasi may mga ganon na hiwalay na, pero inaaway kayo ng third party kahit nasa kanila na yung mga jowa nyo dahil sila naman yung nai-insecure. Okay, so hayaan nyo sila ma-insecure, kasalanan nila yon, nang agaw sila. So yeah. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan. Pero ayan, guys, so nakikita natin na maaring may new love, new connection na pumasok sa inyo, mga kapiksi. And this time around, parang ayan, no, grabe, diba, sabi ko sa inyo, new love eto, mga kapiksi. Pero this time, no, para magiging wagi ka na, ikaw na yung winner, ikaw yung chosen one, ikaw yung the best para sa kanya, ikaw yung priority nitong person na to. Ito yung love na deserve mo. Ito yung relationship na deserve mo. Ito yung SP na deserve mo. Ito yung kaloob sa'yo, mga kapiksi. Second chance mo in love or another chance mo in love para maging masaya ka ulit, guys. Okay? So, ganun talaga yun, guys. Nagbababay tayo sa old para i-welcome yung mga bagong space, magkaroon ng space sa mga bagong pag-ibig or mga bagong beginnings sa buhay mo. Ganun din sa love and relationship. That's why it's very important na kung may mga ex kayo, past person, ganyan, patawarin nyo and i-let go nyo yung mga galit, anger. Kasi pag hindi nyo nile-let go yun, guys, may attachment pa kayo sa kanila and hinaharangan nyo yung pagkakaroon sana ng bagong harmonious na relationship sa buhay nyo. So, allow this to come to yourself, mga kapiksi, by letting go of the past. Past na yun eh, ex na nga eh, diba? So, kalimutan nyo na, erase, mga kapiksi, and focus on new beginnings in love. Kasi talagang magkakaroon kayo ng mga bagong relationship, mga kapiksi. Kung ito naman ay, let's say for example, ex ito na babalik, I'm sensing na titimbangin nyo muna ito, no? Parang hindi kayo basta-basta bibigay dito sa person na to kasi may past history na kayo. So, parang titimbangin nyo muna kung willing ba kayo na tanggapin siya despite ng past nyo. Kasi nandun yung agam-agam na baka ulitin niya yung ginawa niya sa'yo. Kung tatanggapin mo ito ulit sa buhay mo, wala namang masama doon, kapiksi, pero kailangan mong kalimutan yung past nyo, yung negative past. Kasi pag di mo yun kinalimutan, there's a high chance na mangyari ulit yun. So you have to erase that completely and revise and create a new story in your head na okay siya, okay kayo, magiging okay kayo, and yeah.
So, comment down below, Pisces, if naka-resonate kayo. This is more on love, relationship energy. No? Wala tayong nakitang money energy. Puro pag-ibig. So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. So, shuffle natin to, guys. Tingnan natin yung mga additional message para sa inyo. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong ating video regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, Kapiksi, no? Sobrang ganda talaga niyan. Marami kayong matututunan and may mga promos and discounts din tayo. So, mag-send na kayo ng email, mga Kapiksi. Ito yung additional message, guys. So, tamang-tama talaga dun sa sitwasyon nyo, diba? What do you need to release? Ano yung mga kailangan nyong i-let go, diba? Kakasabi ko lang kanina, i-let go nyo na yung past. Yung mga negative emotions nyo, yung mga negative stories in your head sa inyong past relationship or dito sa relationship na to, kailangan nyo talaga tong i-let go. Otherwise, ma-stuck kayo dun sa past, mga Kapiksi. And yun din yung reason, mga Kapiksi, kung bakit yung iba ang hirap-hirap maka-move on, ang tagal-tagal maka-move on is because hirap na hirap silang mag-let go sa past, no? And naintindihan ko naman yun because yung negative stories, may tendency talaga sila na automatic nagre-replay sa isip nyo kahit ayaw nyo na, kasi nandun yung emosyon diba? Ramdam na ramdam nyo, F na F nyo. Pag ramdam na ramdam nyo, F na F nyo, talagang automatic autopilot yung inyong isip, no, dun sa mga negative na nangyari. Pero nasa sa inyo din yan, kayo lang din yung magkakaroon ng disiplina, mga Kapiksi, para baguhin yung pattern ng buhay mo sa pamamagitan ng pagkalimot. And how do you release your past, guys? Nang i-divert nyo lang yung attention nyo sa mga bagong stories, mga bagay na malilibang kayo, syempre. And then forgiveness talaga, acceptance and forgiveness, and pwede kayo magkaroon ng inner conversation, lalo kung hindi kayo nag-uusap harap-harapan. Pwede nyo naman imaginein na nag-uusap kayo, dalawa ng person mo, tapos hear them say sorry to you kahit hindi sila nagsasorry sa totoong buhay. Imagination lang, mga Kapiksi, no? Marinig mo na nag-sorry sila, and then sumagot ka na I forgive you, pinapatawad na kita, I release you, no? Para talagang maalis yung mga may itim na emosyon, no? Mga galit, anger, hatred, resentment, kasi yan talaga yung magpapahirap sa inyo, guys. So you need to release that, mga Kapiksi. Okay? Attune to the moon, mga Kapiksi. It's safe to let go and move on. Okay? Comment down below, guys. It's safe to let go and move on. It's safe to let go and move on. Safe na mag-let go and mag-move on, mga Kapiksi, kasi ikaw din yung makikinabang, magbe-benefit dyan. Move forward with as little resistance as possible. So, yung resistance, yung blockages, mga Kapiksi, and nare-release yon kapag nire-release nyo yung mga negative emotions, no? Kaya nga, ang number one na pang-release ng resistance is yung forgiveness. Kasi kung hindi kayo matututong mag-forgive, hindi talaga, nandyan lang yan, kinikim-kim nyo lang, nandyan lang yan sa dibdib nyo, and magsisilbi siyang resistance or block, no? Resistance or block sa buhay nyo. And kayo din yung magsasuffer in the long run. This is not the time to start new projects. So, hindi pa time makapag-start ng mga new projects or new beginnings hanggang hindi nawawala yung mga negative na emotions. Etong new love connection na ito, guys, papasok ito kapag inyong napatawad, inyong nai-release yung mga negative na emotions sa puso nyo. Pero hanggang hindi nyo nare-release yung mga negative emotions, nakatenga lang to. Kumbaga nakaabang lang, hindi to papasok hanggang may mga blocks kayo sa puso nyo. Alright? Releasing emotional baggage.
is recommended right now. So yung mga emotional baggage, emotional pain, again, anger, hatred, resentment, pakinggan nyo guys yung ating Ho'oponopono and self-love subliminal, pinaka the best na combo para maalis yung mga galit-galit sa puso nyo. Libre lang yun dito sa YouTube mga kapiksi, and sobrang dami ng success stories, marami na tayong natulungan dyan. So yeah, say sorry to someone guys, no, kung feeling nyo kayo din yung may kasalanan or somehow may kasalanan din kayo. Sometimes gano'n naman hindi lang puro sila, no, meron din tayong fault pero hindi natin nakikita kasi nakafocus tayo sa fault nila. So mag sorry din kayo sa kanila sa isip nyo, or kung gusto nyo mag sorry sa kanila sa personal, diba, do so mga kapiksi. Do energetic work such as meditation or yoga. Yung pag-meditate mga kapiksi, makakatulong yan, no, para mag-subside yung momentum of thoughts nyo. Kasi pag nagsusubside yung momentum of thoughts nyo, kumakalma yung isip nyo and nawawala yung mga stress and anxieties nyo mga kapiksi, and soon you will see what lies ahead. Kapag ginawa nyo yan guys, unti-unti kayo makakita ng pagbabago sa inyong buhay, no, hindi lang sa love life kundi life in general, kasi yung mga negative emotions apektado yan life nyo in general, hindi lang love life. So that's why I always recommend, kung ikaw ay suki na dito sa ating channel, palagi kong nire-recommend yung forgiveness, kasi ikaw yung magbe-benefit dyan, hindi sila. Okay? Kasi sila, mga karma at mga karma sila, kahit hindi nyo na i-wish na sana makarma sila, because it's an inevitable law of the universe and it's always working mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below Pisces if naka-resonate kayo dyan sa mga messages. Pasensya na kayo sa boses ko. Sumasabi talaga siya. So, ito yung ating monthly horoscope guys for September. Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.